Good day everyone. Ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung paano ba gamitin ang Ecom machine or yung tinatawag nilang Osland CNC200 FI machine. Kagaya po nito guys. Tingnan nyo ito. Ayun, nakikita nyo yan. So ngayong araw bibigyan ko kayo ng idea kung paano ba yan i-operate. Kahit hindi naman 100% ang maituro ko sa inyo, makatulong man lang ng kahit konting idea kung paano ba gamitin itong FI machine. So start na natin ang ating tutorial. Okay. Okay, so bago natin i-operate or gamitin ang ating FI machine, kapag nakabili tayo ng katulad ng machine na to or iba pang mga machine, so una nating titingnan yung manual. Babasa rin tayo minsan ng manual. Kagaya niyan, nakikita natin yung brand. So ito yung factory. Ayan, siya yun. Okay, so meron pang isang klase, yung Osland. So same sila ng pinagpapagawa ng machine. Okay, so ito yung sa manual. So titingnan natin muna yung, siyempre yung mga babasahin natin, ano bang meron sa machine na yan. Merong mga konting tips yan na nakalagay yan, katulad yan, technical parameter. Ayun, makikita nyo yung dimension 370 mm length. Ayan, nakalagay dyan. So susundin natin yan. Okay, babasahin natin yan. Ayan, gagaya yan. Makikita mo yung ultrasonic wave power, nasa 100 watts. So malakas yan, yung pinakayanig ng ultrasonic. Yan yun. Okay, so makikita nyo rin yung rotate, speed, yan, pulse. Ayan. So ito yung manual niya guys. So, bago natin gamitin nating FI machine, basahin mo natin maigi yung ating manual para minsan hindi tayo naliligaw, diba? Minsan siyempre hindi tayo makakapagpanood ng mga video, minsan wala tayong internet sa lugar natin, di ba? So meron namang guide yung ating mga manual. Ayan o. Ayan. So makikita nyo kung ilang pressure ba yan para sa brand na yan. Ito guys, mga pang kotse to, hindi lang siya pang motor. So yung ipapakita ko sa inyong video ay para sa motor, pero ito guys, mga sasakyan yan. Makikita nyo yung mga pressure na dapat sa kanya na ilalagay. Ayun okay. So yun ganun may patungan din ng injector. Makikita nyo yung pinaka bowl nya. Okay, so ganun guys. Bago natin gamitin ng ating FI machine, read muna tayo ng ating mga manual. So yun, ano ba ang kasama sa package ng ating FI machine? So yun guys, tingnan nyo. Yan, fuel injector, tester, and cleaner with ultrasonic. Ayun siya guys, ayan. Okay, kita nyo yun. So meron siyang machine, meron siyang adapter, ay nakalagay couple of standard board included to international standard connector. Okay, ito yon, adapter na lagayan ng injector test. So meron din siyang adjust screw, yun yung pinapatungan nitong adapter. Yun, may kasama siya. Then yung mga lagayan ng injector, may mga size yan. Yun, meron din siyang pambara kapag halimbawa, kasi dalawa yan, kapag isa yung gagamitin mo, babarahan mo yung isa. Ayun sa mga clamp yan, para sa hose, in case na maputukan ka ng hose. Yun, siya yun. Pwede rin gamitin sa loob ng machine. Halimbawa, nagka-problema yung machine natin, pumutok ko yung hose sa loob ng FI machine, so meron tayong mga extra clamp, o-ring, yun, para yun dun sa sa holder ng injector. Okay, may hose, mamaya papakita natin actual yan. Ayan, may mga washer para sa injector, yung pinaka lapatan nya. Ayan, nakalagay injector plate may mga size. So yun,
So titingnan natin yung mga kasama sa manual. Katulad niya, may dalawang special line. Yan. Para sa injector. So, para alam natin, pagbukas natin ng machine, alam natin yung wala dun sa machine. Katulad yung imbodo, may kasama. Pag wala yan dun, di may kulang sa machine. Okay? So, doon na tayo ngayon sa ating FI machine. Okay. So, ito ng ating ang brand, ang may parating nito sa Pilipinas, si Clean Master. Ayan po siya. So, yan po yung sticker niya. Pero ang brand nito, ang klase ng machine na ito. Yan. So, may isa pang klase nito na kagaya din ito, yung Auslan. So, same lang sila ng function. So, iisa lang din yung mga nakalagay dyan. So, pwede niya rin itong i-apply yung video na to sa Auslan FI machine. Okay? So, ito yung mga meron sa ating FI machine. Yan. Ito yung lagayan ng yung ultrasonic. Dito yon. So, pag maglilinis tayo ng ating mga throttle body, o yung mga injector. Ayan. Itong plate na to, para ito sa lapatan ng injector. So, meron akong injector dito na sample. Okay, so pag maglilinis tayo ng injector, lalapag natin dyan yung injector. So, ganyan. Okay, so dapat ang solusyon na ilalagay natin yan, hindi aapaw dito mismo sa lagay na to. Dapat nasa baba lang sa nitong bakal na to. Okay, para hindi pumasok dito yung mga solusyon. So, ganon. Okay, so meron din siyang itong isa na to. Guys, may kasama tong takip ha. Mayroon yung takip. Para siyempre pagka sa sobrang lakas ng yanig, ayan o, may kasama siyang takip. Ayan o. Ayan. Okay. So then, meron siyang lagayan ng test fluid income hole. So dito natin ipapasok yung liquid na makikita nyo dito kapag pinagana natin ng ating machine or mag-test injector tayo. Dito yung papasok, yung liquid na yon. So dito yung lagayan nun. Bubuksan, pipitil natin yan. Ayan o. May o-ring din yan. So dito natin ibubuhos yung ating test liquid. Bawal po dito yung ultrasonic solution. Bawal na bawal. Dapat ang ilalagay nyo lang dito ay pang test injector fluid. Okay? So sana klaro yun ha. Iba yung sa ultrasonic solution, iba yung test fluid solution. Magkaiba yun. So ito, meron siyang dalawang cylinder para minsan may mga motor kasi na dalawa ang injector. So pwede natin pagsabayin na i-tester yon. Okay? So meron din siyang tawag ito ay VGA socket. So katulad sa computer. Dito nakalagay yung mga wire or socket na papunta dito. Isasaksak mamaya sa injector. Mamaya papakita ko sa inyo yun kung anong socket yon. Then meron siyang katulad nito, yung outlet ng galing sa pump na nilagyan natin to ng test fluid. Then kapag gumagana na yung pump, lalabas dito yung fluid, may hose dito kasama yan, papunta dito. Okay? Then ito kagandahan, meron siyang box. So bakit siya may box? Ayun. So matik na yun. Siyempre matapos nating gamitin yung mga parts or yung mga parts na ipapakita ko mamaya para hindi nagkakalat, dito natin ilalagay. Okay? Yan, para safety siya, hindi nawawaglit. So, ganon. Then, meron siyang pinaka-importante, meron siyang yan, warning. So, babasahin din natin to. Paano natin maingatan itong machine. Ayan. So, paano din natin maingatan nating sarili sa paggamit ng machine. Ayan guys, so nakita nyo. Bawal ang ganyan. Ayan. 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 So, mag-eyeglass. Okay, so safety first lagi tayo. Okay, so meron din siyang outlet. So, para saan ba yung outlet na yan? Ayan guys, oh, nakalagay naman dyan ay outlet ng cleaning fluid drain plug. So, ano ba yung cleaning? Dito yun guys, oh. Dito yon. Yon. So, after natin na malinis ang ating mga maruruming parts ng FI, so, i-drain natin yan. Dito yun guys, oh. I-drain natin yan. Pag drain yan, may butas na yan. Ayun, oh. May butas na yan. Diyan dadaan ang marurumi nating solution after natin na maglinis. Lalabas po dyan.
Okay. So, ang isa naman dito. Yan. So, after natin na malinisan nating mga injector, i-drain natin yon. Siyempre, para malinisan or mapalitan natin ng solution kapag marumi na. So, dito naman yon lalabas. Okay? So, paano natin palalabasin yon mamaya? Papakita ko sa inyo yung function naman ng ating FI machine. So, pinapakita ko lang muna yung mga kasama doon sa machine. Okay. So, meron din siya ditong level. So, para saan ba yung level na yan? Okay, so, may nakalagay na level. Oh. Yun. So, meron tayong level sa fluid na ilalagay natin dito. Dapat, kapag naglagay tayo ng fluid dito, dapat makikita natin doon yung level. Kasi once na nilagyan natin ng fluid to, hindi naka-level doon sa gilid, wala ding lalabas na fluid dito. At hindi rin aangat itong pressure. So, dapat naka-level ang ating ilalagay na test fluid. Okay? So, next, meron din tayong power, ayan, control, power switch. Ito naman yung para dito, para mag-power ang buong electronics parts ng ating FI machine. Ito yon, may on-off siya. Then, meron siyang plug. Ito, 220 volts. Okay? So, meron siyang kasamang kagaya nito. Ito. Ayan. So, doon natin isasaksak yan. Then, may kasama siyang kagaya nito. Yan. So, kailangan nating sakit ito. Siyempre, yung papasok din ito. Okay? So, ngayon, ipapakita ko naman yung mga parts na ikinakabit dito sa ating machine. Unahin natin ito. Okay? So, ito, dito yan nakalagay, guys. Itong klase na to, meron siyang tatlong nakagalaw yan. Ayan, oh, naka-thread yan. So, ilalagay natin siya dyan. Holder yan ng injector. Doon natin sinasalpak ang ating injector. Yan. So, ganyan lang siya. Then, pwede nating i-lock. Yan. Pwede nating hindi i-lock. Depende sa kalagayan ng ating injector. So, papakita ko muna yung mga iba pa niyang kasama sa machine. So, yun kanina napakita ko na meron siyang plug. Ayan. Para sa 220 volts. Meron siyang injector holder. Tapos nakakabit dito yung sa pump hose. Ito sa fuel, hindi fuel. So, sa test pump. Ito yung nakalagay papunta dito sa injector. Ayun siya, ayun yung klase ng socket niya. Then ito naman dalawang bilog na to, adapter, dito nilalagay ang injector. So meron din siyang kasamang hose. Ayun o, flexible hose. So medyo may katibayan itong hose kasi pressure ang dumadaan dito. Ayun o, fuel hose nakalagay o. Hindi pwede ito yung mga ordinaryong hose kasi kapag nagkaroon na ng pressure yan, ayan, pag nakita nyo yan, umaangat yan, may pressure yan. So kapag ang hose nyo ay mumurahin, pwedeng pumutok. Okay. So ito namang hose na to, nilalagay ito dito. Ayan, meron siyang, ayan, meron siyang thread. Okay. So ilalagay natin siya dyan. Ayan. Kakamayin muna natin ngayon. So kapag yan, pagka inon mo na yung ating FI machine, mayroong naglilik dyan, higpitan lang natin siya. Okay, kamayin mo natin siya ngayon. Then ito, ilalagay natin mamaya dito. Dito dyan, ilalagay natin dyan. Okay. So, meron din siyang mga clamp. Yun, yung pinakita ko yun sa manual. Para in case na magko-convert tayo ng mga hose or yung mga hose nito sa loob ng FI machine, kapag magre-repair tayo, magagamit natin yan. Okay. Ayan. So, dalawang size yan nakasama dito sa ating machine. Ayun. Meron siyang ganon. Ayan, dalawang size. Okay. Meron din siyang mga injector lagayan. Ayan o. So, may maliliit kasi iba-iba ang size ng injector. Diba? So, may mga kasama siyang iba't ibang size. Okay, may pang Yamaha, Honda, Suzuki, pang kotse, meron siya. Ayan. Ito natin. Ayun. So, meron pa siya mas malaki. Then, meron din siyang kagaya nito. Yung bolt na to. Para saan ba ito?
Yung bolt na yan, para yan dito. Ito kasi kapag dalawang injector ang ating ititest, ayan siya. Pero pag isa lang injector, dapat isa lang din ang ano dyan, ang may butas. Kasi kapag isa lang ititest mo, may butas to, baliwala yung pressure, sisingaw. Dapat tatakpan natin yung isang butas. So, alin ba yung pantakip doon? Ito yon. Pantatakip natin yan. Okay? So, then, meron siyang kasamang mga ayun, extension. Para saan yan? Itong extension, ito yung nilalagay sa injector. Diba? Yung injector natin ay may dalawang pin. Dalawang pin lang naman yan eh. Okay, ito tayo ng isang sample. Ayan o. Meron siyang dalawang pin. Ayun, nakita nyo? So, yung dalawang pin na yan, isusuksok natin ito. Ayan o, may nakalagay. Meron naman diyang guide. Meron siyang yun. So, dalawa lang naman yan. Baliktaran naman siya. May baliktaran yan. Okay? So, sasaksak lang natin dun sa ating injector. Pero, pwede nyo rin itong baguhin. Ito. Cut nyo lang ito. Or dugtong nyo dito. Gamit tayo ng mga injector socket. Para pagka, di ba, pag nag-effect cleaning tayo, nag-test injector, isasalpak na lang natin dito. Pwede naman tayo mag-improvise nun. Basta, tama lang yung pagkabit natin. Huwag lang magdidikit itong dalawa kasi positive, negative yan. Okay? So, ganun lang siya. Apat yan na pare-parehas. Pare-parehas ang sakit. Ayan. Ay, hindi. Sorry. So, yung wire pala natin ay dalawang malaki tsaka dalawang maliit ang pagsasaksakan. Yung terminal. Okay? So, yung kanina, malaki ang terminal. Yung pinaka pasukan ng pin. Ito yung isa. Okay? So, tig dalawa siya. So, depende sa injector na laki na gagamitin natin. Yan, meron siyang cover. Ito. So, ito, gagamitin natin to dito. Halimbawa, i-stock natin tong ating machine or hindi natin gagamitin. Siyempre, iingatan natin na mapasukan ito ng dumi. Diba? Mamaya, laglagan ng mga bata dyan or salbahe dyan, laglagan ng dumi. So, ito yung lalagyan natin, tatakpan natin yan. Ayun o, ganyan guys. So, kapag tapos ating gamitin, lagyan natin ng takip para naingatan natin ang cylinder. Kasi, kapag yan napasukan ng dumi, kakalasin nyo lahat yan para malinis. So, madali lang naman mag-repair ng ating FM machine. Then, may kasama siyang dalawang katulad nito, tray. Para yan dito. Ilalagay natin yan. Lagyan lang natin ng teflon. Okay? Para kapag nagde-drain tayo, ayan o, kapag nagde-drain tayo, bubuksan lang natin ito. Gaganon lang natin siya. Ayan o. Bubuksan lang. Ganun lang siya. Ganon din doon sa kabila. Diba? So, madali lang siyang ikabit din ito. Lagyan lang natin ng teflon dito sa dulo para medyo masikip. Okay? So, next, meron siyang o-ring. So, para saan ba yung mga o-ring na yan, yung matataba na yan? Para yan dito sa loob ng adapter. Yan, pag kinalas natin yan, siyempre kapag walang o-ring yan, walang sealed. Ayun siya sa loob, guys. Nakita nyo. Ayun. Para hindi mag-leak dito yung ating test liquid. Okay, lumalapat yan dyan. So, para yan doon. Kaya may mga reserva siyang kasama. Pero pag naubusan ka naman yan, marami namang nabibili yan. Dalhin nyo na yung sample kapag bibili kayo ng mga o-ring na yan. And ito yung pinakita ko kaninang washer. Ayun. So, dito yan nilalagay sa taas. Lapatan to ng injector. Kapag ang injector ay malalaki. Okay? So, yun yung mga kasama sa ating FI machine. So, ito na rin yung takip. Ayun. Takip para dyan. Then, may kasama din siyang kagaya nito. Imbudo. Ayun. So, para dito. Para hindi matapon. Then, ito yung kanyang VGA socket. Yun yung nilalagay doon. Ayun o. Doon. Tapos yung mga extension nito, ito yun. Ito yung isasaksak natin doon. So ipapakita natin ito mamaya pag gumagana na. Papakita ko sa inyo kung paano siya
pinapagana or sinasaksak. Okay? Okay. So, doon na tayo sa pag-assemble ng mga parts ng itong machine at pagpapagana or paano ba pindutin itong mga to, para saan ba yung mga yan. Okay? So, ito, nilagay ko na yung ating socket, yung BGA, yung hose, then ilagay natin dito yung ito. Okay. So, tanggalin natin yung ilagay natin kanina ng pang cover. Yan. So, may box tayo dyan. Gamitin natin yun kapag may mga parts tayong itatabi. Yan. O yung mga parts itong machine. So, ito naman, unahin natin ikabit itong mismong screw nya. Yan. Then, i-lock natin. Lock. Okay. Tanggalin natin yung sa taas. Ganyan natin ang ating katala para ilak natin itong ayun. So ang paghigpit niyan guys, pulso lang. Hindi pwedeng maputol yan pag sobrang higpit. Yan, ilagay natin itong ating adapter. Yan. So diba? Ano lang, salpak lang siya. Yan yung tornilyo natin ay ilagay natin sa taas yung lock. Yan. So bakit may extra? Ito ay masok. May extra. So pagka yung kaya may extra yan kasi kapag nilagay na natin ating injector diyan, aangat yan. So ilagay pa natin sa ilalim. Mamaya makikita natin kung paano natin to gagamitin. So ilagay natin sa ating lagayan. Then ito, madali lang siya ikabit dito sa mismong lagayan na to. Isasalpak mo lang ganun, no. Ayun, nakita nyo, nag-lock na siya. Pag tatanggalin nyo naman, ayun, pipisilin nyo lang to pag ganun. Pag ilalagay, diin nyo lang. Ayun, nag-lock na siya. Okay? So, yan, naka-assemble na yung ating lagay ng injector. So, dito naman tayo sa wire. So, kinabit ko na dito yung ating wire sa kanyang BGA. Pwede nyo i-lock ito. Pwede nyo rin hindi i-lock. Okay. So, kailangan natin yung wire naman. Ang iti-testing lang natin dito ay isang injector. Ito, meron ako injector dito ng Yamaha. So, tips ko dito. Nakikita nyo original na o-ring to. So, matatanggal yan. Dapat meron tayong o-ring na panglagay dyan tuwing maglalagay tayo dun sa ating mismong lagayan. Para hindi masira yung original, para hindi mapunit. So, yung o-ring na sa atin mismo ginagamit para maingatan yung o-ring yung original. So yun ang gagamitin tuwing mag-test tayo ng injector. Okay, so kailangan natin yung wire na maliit. Kuya natin yung maliit na yung dulo. Yung malalaki kasi para yun sa mga sasakyan. So ito ang kailangan natin. Ayun. Ay hindi, malaki pa rin pala to. Kailangan natin yung maliit. So nasa manod ba yun? Ayun. Okay. So yun, ito kailangan natin yung maliit na socket para at ilalagay natin dito yung giso. Yun, sasapak ko natin doon. Okay. Sasapak ko natin dyan. Yun. So naisasak na natin. Tapos ito naman, ilalagay natin yung terminal ng injector dito. So ilalapag ko muna yung ating camera. Okay. So wait lang. Okay, so yan.
lalagyan natin ang ating injector dito. Sa ngayon, habang wala pa kayong socket na nilalagay dito, so pwede naman itong ilagay dito. Baliktaran naman yan, wala problema kahit magkabaliktad kayo dyan. Salpak lang natin sa ating injector. Ang kagandahan pala guys ng machine na to, meron siyang injector resistance. Di gaya ng ibang mga FI machine, wala silang injector resistance. So guys, tingnan nyo guys, kapag yung disaksak sa medyo matagal ipasok, pero tiyagaan nyo na lang habang wala kayong sakit pa na sakto dito. Saksak nyo lang maybe. Ingatan nyo lang yung pin na huwag mabaluktot, kasi pag nabaluktot nyo yan ay siyempre baka maputol yung ating pin. Ayun, isalpa ko na isa. Then yung isa naman, so una lang guys mahirap magpasok, pero katagalan masaya di ko sa magpasok. Ayun, so ayun, napasok ko na. Ngayon ilalagay natin sa ating dito, ating back door. Okay, ayan, adjust ko lang ating camera. Ayun, tanggalin lang natin to. Ayun. So, pag sanay na kayo dito guys, madali lang itong gawin. Medyo mahirap lang talaga to kasi pag una, pag hindi nyo pa kabisado. Okay, so tatanggalin natin to. Isa dito kasi isang injector lang gagamitin natin. So may dalawa siyang nakalagay dyan. Papalitan natin ngayon to ng lagay ng injector na kasya dito. So hanapin natin yung kasya dyan. So hanapin natin ito. Yan, para dun sa babara natin yung isang butas. Okay, tapos yung isang ito, yung mahaba, maliit, para dun sa mga Yamaha injector. Ayan, pinakamahaba na yan. Ilalagay natin ngayon ang ating injector dyan. So dapat meron na kayong o-ring na yan, na para dyan. Tapos ilalagay natin dun sa ating lagay ng injector, ganon siya dapat. So lagay mo natin dito sa ilalim. Okay, so tanggalin muna natin itong ating ito, tanggal natin yung dalawa na yan. So pag natanggal natin dyan, lagyan natin doon sa lagayan. Ayun, para siyempre hindi mawaglit. So lalagyan natin dito, pili lang kayo kahit saan yung butas niya nilalagay sa dalawa na yan, walang problema kahit saan dyan. Yun, so naisalpa ko na isa. Then yung isa babarahan ko na lang. Yun, kasi isa lang yung gagamitin ko. Okay, and ilalagay ko yung ating injector. Ayan, ngata lang yung o-ring. Ngata lagyan ng pampadulas, pero ito pumasok naman, so hindi na kailangan ng pampadulas. Yun, so itong tanso na to, pwede nating baliktarin to, pwedeng dito. So kung saan lang kayo komportable. Ngayon ilalagay ko sa dito. Ayan. Okay, so ilalagay ko siya dyan. Ngayon nakita nyo may clearance. So doon natin ngayon gagamitin yung isa nating tinabi na spacer, ito. Ayan. So ilalagay natin doon. Malikot yung yung patungan. Okay, yun na. And ilalagay natin ito. Ayun, nakita nyo? Yan. So ilalagay natin ngayon yung pinaka-lock. Kailangan nating i-lock yan para pag nagka-pressure hindi siya matatanggal sa lagayan. Okay? So ganun lang. Yan. At hindi pantay. So kailangan level ito. Ito naman gamit ng isa. Iangat lang natin konti yun para ma-level. Ayun. So yun ang gamit ng pangalawang lock para ma-adjust ang lagayan. Ayun. Tansay lang natin na nakalapat yung ating injector dito sa lagayan. Okay. Then saka natin i-lock pagkalapat na. Ayan, nakita nyo. So pantay na rin yung lagayan. Then yung injector hindi ganong persado. Ayan na, gumagalaw. Ayan, nakita nyo.
So next ay lalagyan natin ng fluid ito. So, tanggalin natin yan. Tapos lagyan natin ng pang testing fluid. Meron tayo ditong pang testing fluid, testing liquid. So pag binuhos natin dyan, matatapon. So kailangan natin yan ng imbudo. Yun. Okay. I-hindutin ulit ang ating camera. Okay. Okay, yun. Ilalagay natin ang ating liquid. Test liquid. Then titingnan natin yung level sa likod dito sa may level sa gilid kung okay na siya. Okay, so kailangan muna natin siyang lagyan ng lock sa likod. Ito. Yung dalawa nito para sigurado. Ilalagay natin doon sa mismong lock niya kasi baka nga matapon. Yun. Lalagyan na natin ito. Okay. Yan. So, pwede nyo pa itong lagyan ng extension, lagyan nyo ng hose. Yan. So, nailagay na natin. Dito tayo ulit sa ating paglalagay ng test liquid. So titingnan natin yung level sa likod. Naka-level. So dito naka-level. Kailangan naka-level siya. Yun. Naka-level ano na siya? Level 0.6 liter na. Okay, so pag naka-level na, pwede natin isarado. Okay. So pakita ko sa inyo yung level ngayon ng ating siya. Siya nyo na kung di gano'ng nakikita. Ayan. Naka-level na yan siya. Kita nyo, gumagala sa loob. Ayun. So, yun yung level niya. Pumasok na siya sa level na to. Ayan. So, kapag napasok na sa level, okay na siya. Pwede na siyang ating, pwede natin siyang testingin. Okay? So, nakakabit na yung ating injector, yung wire. So, injector muna ang una nating iti-testing. Mamaya na tayo sa ultrasonic. Then, isasaksak natin yung ating power supply to 20. Nakalagay yung sasaksakan ko. Okay. Then, yan, saksak nyo lang. Yan siya. Then, power. On. Yan, nakita nyo yung power. So, kagandaan pala nitong machine na to guys, meron siyang fan sa likod. Meron yung blower. Ayan. Ang blower niyan ay pabuga. Ayan o, nakita nyo. Ayan o. Ayan, may blower siya. Palabas. Para yung mga init ng kanyang mga mechanism sa loob ay nailalabas niya. Hindi siya iwas overheat ng ating mga mechanism sa loob. So, pwede natin buksan itong ilaw. May ilaw yan guys sa likod. Ayan, may ilaw yan. Ayan o. Buksan natin ha. Meron ditong nakalagay na function na light. Ayan, pag click mo yan, ayan, umilaw. Pag enough mo, ayan. Ayaw mo gamitin, pwede rin. Buksan mo, pwede. Okay? So, off na lang muna natin para makita nyo mamaya yung spray. Next, meron siyang mga
nakalagay dyan. Kung alin ba yung gagamitin natin dyan, mag-idle speed testing ba tayo, medium speed testing, leak, high, auto testing, simulation testing, resistance. Yan. So dito lalabas lahat ng yung timer, yung pulse, lalabas dyan, tsaka nakikita yung kulay green sa gilid. Dun sa gilid niyan, yan yung mga function. Halimbawa, 1 nakalagay dyan. So yung gagana dyan yung idle speed testing. Kapag naman 8 ang nakalagay dyan, nakalagay na ultrasonic cleaning. So dito yon, maglilinis tayo dyan. So mamimili lang tayo ng ating papaganahin. So ito yon, pagpapagalaw nun ay ang ating function. I-click lang natin yung function natin. Ayan. Ayan, nakikita nyo nag 2. Ayan, nakita 3. So magte-testing muna tayo sa idle speed testing. So pupunta tayo sa number 1. Dito lang natin. So pwede tayo magpindot ng reset para bumalik sa on. Ayan, umpisa. Kaya halimbawa nakalimutan nyo lahat ng pindutin, nagalaw-galaw nyo na. Hindi nyo alam, pindutin nyo lang yung reset para bumalik sa number 1. Ayan o. Then kapag number 1 na, pwede nating pindutin yung start naman, ito yung sa ating timer. So kaya pulse. So pag pulse naman, pupunta tayo sa parameter. Ayan o. Click lang natin parameter. Ayun. Siset natin yung ating pulse kung anong gusto nyong pulse. Nakalagay naman sa manual kung ano yung mga pulse na gagamitin natin. Up and down lang. Yan, kapag babaguhin nyo yung pulse ng injector. May pulse kasi mga injector na yan. Okay, so next parameter. Yan, so, makikita nyo, count. Yan naman yung pinaka timer. Kung ilang minuto nyo, yan, kung ilang seconds. Yan, makikita nyo siya dyan. Up and down lang. Yan o. Makikita nyo kung ilang seconds yan. So lalagyan ko ng seconds. Sample ako dito ng mga sample ako dito ng mga 10 seconds. Ayan. So 10 seconds. Then pump. Pag pinump natin yan, gagana nito. Pump. So start para dito sa timer. Then pump para naman sa yung fluid sa loob umakyat dito sa ating cylinder, dadaan dito. Ganon. Okay, so sabay na rin gagana itong pulse natin. Yung sa pulse dito, yung sinilect natin pulse kanina, yung pulse ng ating injector, yung beat, yung bawat spray niya. Okay, so pump natin. Ayan. Kapag pinap mo siya, ayan, kita nyo umangat. Bababaan nyo siya ng i-click nyo itong minus ng pressure. Dito kayo magdadagdag bawas ng pressure. So sa mga motor ay 3.5 to 3 bar lang. Ayun ang nakalagay doon, or PSI. Nakalagay dyan ay lagyan natin kalahati ng 25 tsaka 50. Okay, para hindi naman sumabog ang ating injector. So 3.5 bar tayo, or 30 PSI to 40 PSI, pwede tayo dyan. Nakalagay naman dyan yung mga numero. 40 PSI to 35 PSI tayo pag nag-i-spray ng ating injector sa mga motor. So yan, nagpa-pump na yan. Then start natin yung ating pulse. Start. Ayan. So 10 seconds lang ang ano ko. Nilagay ko lang ng 10 ano lang. So mabilis. Ngayon papalitan ko siya ng timer, yung count. So pupunta tayo sa parameter. Ay nakita yung count. Kiklik natin yung parameter para sa count. Kung ilang seconds ang ilalagay natin yan. So nakalagay dyan ay 3,000. So bumalik na sa dati, 3,000. Then pump. Pump natin ulit. Pump. Yan. So aangat ulit yan. Aangat ulit yung pump. Tingnan nyo maigi kung hanggang saan tayo nakaset. Okay, doon tayo nakaset. Then start. Okay. So pag start natin, gagana na maya yung ating injector. So nakita nyo gumana. Gumagana na rin yung ating injector. So hintayin na lang natin na mag-spray. Ayun, katulad yun, nag-spray. Buksan natin yung ilaw, light. Ayun guys, nakita nyo, nag-spray na siya. Okay. So nakita nyo yung timer. Lumalakad din kung anong sinet nyo sa timer.
Doon lang tayo magsiset sa parameter, then up and down pagka may ano tayo ng oras. Ayan. Okay. So yun ang spray niya. Ayan. Ayan. Nag-i-spray siya. So dyan yung makikita yung injector kung good ba or pangit na, kasi pagka lihis na yung ano niyan spray, may problema injector. So ito pang tester lang ng injector, hindi ito pang linis ng injector. Saan natin lilinisin ng injector? Yun, kaya may lagayan dito ng injector. Diyan natin lilinisin ng injector. I-ultrasonic natin siya, yayanigin natin yung mga dumi doon na napunta doon sa loob ng ating injector. So after natin mayanig, dito natin siya ilalagay. Okay, so ayun siya, yung timer nya. Idle pa lang yun. Pause natin. Lipat tayo ng function, ilagay natin sa high speed. Ayan, 3 natin ilalagay. Then set tayo ng count, parameter uli, parameter, ayun, lagay tayo sa count. Then timer natin, halimbawa gusto mo ay 3 minutes, ayun, nakalagay dyan 3 minutes, 4 minutes, ayun, 3 minutes kasi karamihan So gusto nyo maiksi lang, pwede naman hindi nyo tapusin yan, basta nakita nyo yung injector na okay na, hindi nyo na kailangan ano yan, tapusin yan. Okay, so pulse naman, mas mabilis yung beat, yung pinaka beat ng spray ng injector, pwede natin palitan yan. So depende sa gusto nyo yung beat. Okay, so naka-count na tayo. Then punta tayo sa pump. Ito nasa ano na tayo, nasa number 3. High speed testing. Okay. Pump. Gagana uli yan. Tabayan niyo yung pressure na sinet niyo diyan. Okay? Then start. Para mag-count, then mag-spray. Ayun, nakita niyo? Mag-spray. Yan yung high RPM. So ang spray niya ay good naman. Ayan o. Diretso yung kanyang spray. Pati yung ating light. Ayan o. Kailangan ako makikita sa camera. Pero yun ang spray niya. Alos di na makita. Buksan na natin ilaw. Okay. So, sa camera hindi ganong nakikita. Pero mismo na mata, nakikita ko na mata ko. Okay siya. Okay. Ba? So alam na natin gamitin yung mga button na yan Okay, so mayroon ring testing ng leak. Titingnan natin kung mamaya may leak na dito banda, o nagli-leak na yung mga o-ring, diba? O nagli-leak na mismo yung injector. So i-select natin sa leak number 4. Function, pag maglilipat ng function. So number 4. Okay, so wala nang problema yan kahit anong count yan. Magte-testing tayo ng leak. Pump mo lang. Yan, pump. Then tingnan natin yung pressure. Pasok pa rin ba dun sa gusto nating reading o kayang-kaya ng injector. Yan, nakalagay dyan ay 30. Yan, 30, then start. Tapos tingnan natin kung magli-leak. So nag-start na yung kanyang timer, pero wala naman tayo nakikitang leak, diba? Okay naman ng leak. Wala siyang leak. Okay, so pag nakita nyo wala ng leak, pause yun na. Okay, pause yun na, or reset, balik na sa dati. So alam natin gamitin to Meron pa tayong direct spray testing number 5. Okay, so number 5 tayo. Function, hanapin natin ang number 5. Number 5, then pump natin. Then ayan, nakalagay 20 seconds, then start. Ayan, nakita niyo spray Ayan kitang-kita na spray linaw. Linaw ng spray. Ayan, so 20 seconds lang yan. So para saan ba yung direct spray testing? Yun yung aalamin natin yung CC ng injector. Okay, sa loob ng 20 seconds makikita nyo yan guys. Kapag halimbawa ay nakalagay dito ay halimbawa 00, walang laman to walang laman tong cylinder. Nag-spray tayo 20 seconds. Tapos umangat siya ng mga 40. So ita times mo lang sa 2. Ang CC ng injector natin ay
Yung 49 ay 80cc. Parang ganun guys. Pagkukuha niya. So sa pagde-drain naman ito, ng ating laman ng cylinder na to, click nyo lang yung drain. So dapat nakasarado yung ano natin, nakasarado ito, yung ating mga drainage yan. Click nyo lang yung drain. Ayan na, pag click nyo yung drain, so nakita nyo siya bumaba. Ayun. Oops, diba? Drain lang natin. Long press lang natin yung drain hanggang sa maubos yung laman. Ayun. Same din dito. I-drain din natin yan. Okay? Then, kapag na-drain na natin yan, naubos yung laman. Wala nang laman. Andito na yan. Pag binuksan mo to, tulo na yan. Okay? So, ibabalik mo pa yung pan-testing. Lagyan natin pansahod para maibalik pa natin. So, dito rin sa ultrasonic, kapag malinis pa, dahin lang natin. Then, ibalik natin kapag okay pang ating solution. Okay? So, dito naman tayo sa ating ultrasonic solution, or paano ba pinapagana yung ating ultrasonic. Okay, so dito na tayo ngayon sa ating ultrasonic solution, kung paano natin gagamitin to, o yung solution na ilalagay natin dito. So paano ba yon siniselect, or paano ba yon paganahin? Una, sa function, hanapin natin yung ultrasonic cleaning. So number 8, so dapat itong 1 to magiging 8. Function 8. Okay, naka 8 na ating function sa ultrasonic. Then pwede tayong maglagay ng yung count na yun. Pwede tayong mag ng ano, ng pinaka timer. So click lang natin parameters. Yun, ay sorry. Reset muna. Reset, then punta sa parameter. Set tayo ng pindutin pa natin yung parameter hanggang pumunta doon sa count. Ayun, nasa count na. So, pwede tayo mag-adjust ng time. So nakalagay dyan ay 3 minutes. Pwede natin baguhin yan. Gusto natin 2 minutes o 1 minute. Pwede. Pwede natin babaan yan. Ayan. Up and down lang. Babago ng time. Okay. Ayan. Ayan na bagong time. So after nyo mabago yung time, punta na tayo sa function. Then select natin yung 8 para sa ultrasonic. So meron ako ditong timpla na solution. Pakita ko sa inyo. Ayan. So lagyan natin ito ng solution. Okay. Kunti-kunti lang. Ayan. Kailangan ano lang siya. Kung maglilis ang injector, dapat naka-level lang dito sa mismong butas. So dagdagan pa natin konti. Ayan. Sumobra na. Iwasan natin. Okay. So dapat meron tayong nakaabang na basahan. Ayun. So nakita nyo, level na siya. Saka ngayon tayo maglilinis ng injector. Diyan natin ipapatong ang ating injector. Pagka gusto natin yanigin, papatong natin dyan. Yan. So pag nakapatong na injector dyan, nakaselect na to sa 8, click natin yung start. Start lang. Hindi yung pump pa. Pag pump para yung sa pressure injector. So dito tayo sa start. Pag start natin, yan, hintay lang natin na umana yan. Guys,
Narinig nyo ang ingay, maingay sa tenga yun, ultrasonic kasi yun. So ang pagpapatay naman nun, reset. So babalik tayo sa 1. Pagka ulitin natin yun, punta lang tayo sa 8. Yan, then start. Yan, hintayin ulitin ano, maingay yan guys ha. Guys, ang paglilinis ng injector. So, yung dulo ng injector natin, lilinis yan. Puputi yan, kikintab yan, matatanggal yung mga bara. So, mayayanig din yung mga dumi dun sa loob ng injector. So, pag nayanig na yun, matapos natin yanigin, dito natin siya ilalagay sa spray para sumama siya sa spray. Okay? So, next naman papakita ko yung dumi naman. Yung dumi naman, total body. Lilinisin natin. So, ganun lang. Tatanggal natin to para makapaglinis tayo ng throttle body. Ayan. So, wala akong throttle body dito guys. Meron lang ako ditong natabing maruming mga bagay-bagay. Ito. So, meron ako nito. Ayan. Papakita ko lang yung kung paano naghihiwalay yung dumi sa loob niyan. So, lagay lang natin to. Ayan. Yan, di ba? Hindi naman naghiwalay yung dumi, nilapag ko lang, so hindi man ganun walang chemical yung aking hindi naman siya hindi siya masama sa kamay, yung ultrasonic. Yan. So siyempre may nakalagay na caution, huwag ilulubog yung kamay kapag naka umandar na. Pag hindi kayo sanay guys, huwag yung lalagay yung kamay nyo. So tingnan nyo guys mangyayari yan, tingnan, i-play ko siya. Lalagay ko sa number 8. I-play ko then start. Tingnan nyo maigi mangyayari. Marumi kapag nilublog natin dyan, yan, puputing puti yan. Yun, ganun siya. So, nakita nyo, yun o, lumabo, naghiwalay agad ang mga dumi. Ayun o, medyo pumuti na konti. So plastic yan. Then brake, nag-testing lang ako ng isang brake pad, yun, diba? So ulitin natin medyo maingay lang, play lang natin. So, function muna 8, then start. Sample lang yun guys. Kapag ka mga throttle body na nilinis nyo, makikita nyo yung resulta. Lalo't ang solusyon nyo na gamit ay epektibo, hindi mga bodol na solusyon So may sarili akong timpla na solusyon. Yan guys, nakakapaglinis siya ng piston na carbonin. Kaya niya linisin. Okay. So ganun lang. After natin na makapaglinis, drain na lang natin. Yan, drain lang natin siya dito. Yan, nakita nyo. Drain lang natin ganun. Ayan. So, itin nyo lang ganun. Okay. So, tapos
natapos na siguro yung naituro ko naman na siguro lahat, kahit hindi naman 100%, pero sana makatulong ng kaunti sa inyo kung paano ba gamitin ang ating FI machine na gaya nito, or lahat ng FI machine halos same lang din naman, nagkakaiba lang sa mga function. Okay, so sana ay makatulong sa inyo ng kahit konti lang. Okay, maraming thank you sa panonood. Then pa-like, share and subscribe na lang din ng aking channel, and abangan pa sa mga susunod kong video yung paggamit naman sa mga iba't ibang machine, or pag FI cleaning, tuturo ko yon, paano ba kalasin yung mga sensor, throttle body. So abangan nyo na lang yung aking mga video na i-upload. So click nyo na lang yung notification dito, notification bell, para tuwing may upload ako, una kayong makakapanood. Okay? So bye bye.